Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong June 23 taong 2024. Quick update lamang po tayo kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis dito po sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, mapapansin po natin na itong si Pepe ay nakaranas po ng breakout dito sa lower portion ng kanyang wedge pattern na ito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya na ito. Yan, pag nagkaroon po siya ng breakout sa lower portion na ito, ay isa po itong bearish signal kung saan ay nagpapahiwatig po ito or nagsasabing babagsak ng makakaranas ng pagbagsak itong si Pepe. Yan. Kaya nung nagkaroon siya ng breakout dito, ay inumpisahan po niyang bumagsak o sinubukan po niyang bumagsak at maging lumabas na rin yung mga signal natin dito sa ating dalawang indicators na bearish yung kalagayan nitong si Pepe. Ngunit mabuti na lang at meron po tayong support line dito na 40 digits 1083. Isa po itong major support line. Napakatigas po nito na support line at ito ang siyang naging dahilan kung na siyang pumigil sa pagbagsak ni Pepe. Kaya yan, nung nagkaroon siya ng breakout dito ay lagi na lamang pong tumatalbog yung mga candlestick na nabubuo dito sa ibabaw nito. Nag-umpisa po yan noong mga June 14 hanggang sa kasalukuyan. Yan, hindi talaga nila kaya na basagin yung major support line natin dito. Pero yan, nananatiling bearish market condition pa rin po tayo kay Pepe. Kaya wag po tayong pakasiguro na makaka-recover na itong si Pepe. Bearish pa rin po ang mga nakakalamang o yung pwersa ng mga sellers ang siyang mas nakakalamang laban sa mga buyers. Kaya yan, medyo ayan, kung nabasag po yung major support line natin dito na 40 digits 1083 ay possible po na malaki ang ibabagsak ni Pepe. Posible po siyang bumagsak hanggang dito sa sunod na major support line natin dito sa ibaba na 50 digits 438. Yan, posible po siyang bumagsak hanggang dito. Magdadagdag po siya ng isang 0 decimal digits kung nangyari yan. Kaya sa mga takot dyan na bumagsak si Pepe, ay ayan, pwede na siguro yung bawas-bawasan yung holdings ninyo dyan, lalong-lalo na yung mga hindi marunong mag-take profit dyan or magbawas ng paunti-unti sa kanilang Pepe holdings dyan. Kaya po sa atin ay nagte-take profit po tayo ng paunti-unti para kung pag bumabagsak si Pepe ay halos hindi po tayo inaatake sa puso o hindi po tayo natatakot sa pagbagsak nito kasi syempre handa po tayong bumili sa kada pagbagsak ni Pepe. Kaya ayan, yan po yung aking analysis dito. Parang nakasalalay po yung kung babagsak si Pepe sa major support line natin na ito na 40 digits 1083. Ito lamang po yung tanging nagsisilbing o yung pumipigil sa pagbagsak ni Pepe. Kaya gaya ng sinabi ko kanina, kung bumigay po talaga ang support line na ito ay malaki po ang ibabagsak ni Pepe. Aabot po siya hanggang dito. Yan. Kasi may breakout tayo sa isang ascending wedge pattern na ito dito. Ayan. At base sa aking analysis na pinakamababang presyo na maaring ibagsak nito, ayan, kinuha po natin yan dito. At ayan na nga ang 50 digits 438. At ayan po yung aking mga live spot trading positions. Kaya kung sakaling bumagsak man itong si Pepe, kung sakaling nabasag yung major support line natin dito at nagpatuloy po siya sa kanyang pagbagsak hanggang dito sa presyong ito, ay at least ayan, meron po tayong nakaabang rito na buy pending order. Ayan, parang dollar cost averaging na rin po yan. Yan po talaga bilang mga spot traders ay yung panglaban po natin sa pagbagsak ng presyo ay ang pagda-dollar cost averaging. Yan po yung panlaban natin at wala nang iba. Unless na ikaw ay marunong mag futures trading or derivatives. Kasi pwede kang magbukas dito ng short. Yung nagkaroon siya ng breakout dito ay pwede kang mag-short dito. Ay kikita ka na at kung pag bumagsak itong si Pepe ay kikita ka sa kanyang pagbagsak dito. Pero yan, para lamang po yan sa mga advanced or yung talagang marunong na sa
pag-analysis pagka-analysis sa mga cryptocurrencies. Pero yan, majority po naman po sa atin dito ay mga baguhan pa lamang, kaya mas advice ko po ay sa spot trading muna tayo. Kaya ayan, yung aking dalawang sell pending order naman or take profit ay ayan, nandito naman po sa itaas. Kung sakaling aakyat po si Pepe ay ayan, magti-take profit ako or magbebenta po ako ng aking Pepe holdings sa mga ito. Pero syempre, may percentage po yan. Hindi ko naman po binebenta lahat. Sa mga bago lamang po rito, ay check na lamang po ninyo yung aking nakalipas na video kung paano po ako nagti-take profit at saka bumibili dito. Kung ano yung aking yung percentage na aking inilalaan para sa mga ito. At ayan, yung aking ginagamit po rito na platform ay ang TradingView, at yung dalawang indicators ko naman rito ay ang Hazard indicator at ang QQE mode indicator. Check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para sa kadagdagang detalye tungkol sa mga ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.